Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go. Morning, I am Jean Ray Henderson and this is Caritas News on the Go. The Caritas Philippines accompaniment program to the Social Action Network resumed last August 22, 2001 after it temporarily halted due to the heightened COVID-19 restrictions. The Southern Luzon leg first started with the Diocese of Gomaca, where Caritas Philippines met not only with Bishop Victor Ocampo, but more importantly with Caritas Gomaca. One of the main points discussed during the accompaniment visit was the status of ecology advocacies of the diocese, which now is considered alongside the Diocese of Lucena as the ground zero of all coal-fired power plants in the country. Father Dondi Saison, the director of Caritas Gomaca, talked to us and provided important insights on their ecology campaigns, the coming 2022 national elections, and how the church must be journeying with us, and especially the lay faithful in the Diocese of Gomaca. Here is our interview with Father Dondi Saison. Ako po si Father Dondi Saison ng Diocese ng Gomaca. Nasa tanggapan po ako ng Caritas sa Gomaca, INC, bilang director nito. Sa ngayon po ang aming mga programa, una, malaki ang kinalaman sa pagkataguyod ng karapatang pantao. Lalo tigit yung mga magkasaka sa kanilang pagsumikap na magkaroon ng lupa. Ito'y matagal lang sinusulong, lalo tigit sa Bundok Peninsula, ng mga marginalized farmers na hanggang ngayon nasusupil pa rin yung kanilang karapatan. Kaya ito yung patuloy na itinataguyod sa tulong ng nasa Philippines. Aming tinutulungan yung 5 komunidad doon sa Bundok Peninsula. So far sa ngayon, hindi pa natapos. Bagamat may proyekto na matatapos na, pero kailangan pa rin namin masustain itong programang ito. Sapagkat ang pinag-uusapan na po dito yung kalagayan ng tao. Pag nag-usapan yung kalagayan ng tao ay open-ended yan. Hindi lang yung kanilang kabuhayan dito nakatalaga, kundi yung kanilang dignidad. Kaya ito yung patuloy naming malaking hamon sa simbahan, artigit sa mga parokya na kung saan kabilang itong mga magkasakang ito. Meron ba kayo, Father, ginagawang parang collaboration with, for example, DAR, DA, sa mga line government agencies natin para mas tugunan? Okay, magandang tanong yan. Katunayan, nag-organize kami ng interagency dialogue. Na andyan ang DNR, nandyan ang DAR, DA. Ang karanasan namin, mabagal pa rin talaga ang gobyerno kumilos. Kailan mo sila ipupo, saka lang. Pero yung in terms of initiative, batay dun sa kalagayan ng mga farmers, kahit na nga may harassment na nangyayari, ayun, naiinip yung mga magkasaka. Naiinip yung magkasaka in a way na dumadaan sila ng hirap. At saka gutom din. Hindi sila makapagtanim eh. Kaya double effect yon. Hindi lang yung kanilang pagganasa na magkaroon ng lupa, kundi yung kabagalan, yung harassment, yung hirap. Bagamat tuloy-tuloy pa rin namin to sapagkat sinatsaga rin namin yung gobyerno, lalo tigit sa tanggapan ng DAR, na gumawa talaga sila ng plano kung paano i-strategize yung mabilisang doon sa mga kaso ng mga magkasaka. Ano yung parang nagiging hindrance pa din hanggang ngayon doon sa agrarian reform program natin? Palagay ko, yung kaso nga po ay pagkaminsan na may usapin talaga diyan na mag-uusap dapat ang DAR at saka DNR. Yun, hindi na papasilitate yun.
Parang layo yung tanggapan ng dalawa, pero pareho silang government offices. Ano yung Nagpapasahan. dapat nilang pag-uusapan? Pag-usapan nila yung status ng lupa. Ano ba yan? Agrarian related ba yan? O baka naman yan ay DNR related? Ganon. Claim. At ang pinakamahalagang solusyon dyan, ocular visit. Pupunta sila sa area. Yan ang problema sa kanila. Hindi nila Hindi sila ginagawa. nag-ocular. Mag-ocular man, papadala ng staff, tapos sabihin na nag-ocular, pero yung pagpuproseso pa rin ng result ng ocular, agahan, tatagal pa naman. Tapos mga paperworks. May mga yung sa pag pinag-usapan na yung sa DARAB, yung iaano na sa korte, talaga maghihintay ang katulad ng ibang mga kaso. Yun. Pero malaki ang ginagawa nitong ganitong samahan, tsaka tulong ng simbahan, at tsaka ibang NGOs. Naging pressure group tayo sa kanila. Otherwise talaga kung wala itong mga ganitong interagency dialogue, lalo nang napakatagal. At ang kagandahan naman po sa ganito, na-empower yung mga farmers. They themselves ang nagsasalita. Kumbaga, hindi naman tayo yung parang tayo lang yung nagpupo sa kanila, pero hindi all the time tayo magpo-front. Maganda na sila na mismo yung nagsusulong, sila nagsasalita, sila nagdi-demand. Yun talaga yung objective ng interagency dialogue sa level natin na to empower our farmers to pursue yung kanilang noble cause na ganyan. Opo. Yung in terms of ecology naman, Father, kasi parang nagiging din to karugtong. Yung land rights project natin or yung land rights concerns natin ay meron ding para some point karugtong yung mga ecology concerns natin. Ang isa dyan doon sa mga agrarian related, ang ginagawa ng mga landowners na hindi pa nakiklaim mga magkasaka, pinuputol nila yung nyug. Yung nyug, pag pinutol mo yung nyug, ang hirap na masustain yan. Yun ang isa sa mga ecological concerns natin. Kasi parang nalilegalize, may concern dito ang DNR din. Na nauubos na yung nyug. Pag naubos na yung nyug, wala nang kabuhayan na rin itong mga magkasaka. Tapos yung nyug pa, napakatagal din tumubo niyan. Anong ginagawa po sa nyug? Lumber. Easy money. Yan talaga ho ang pinaka tukso ngayon. Na yung coco lumber, dito yan, rampant yan dito sa Quezon Province. Baka hindi lang dito sa Quezon Province, pero so far, sa diocese, ito ang isa sa pinaka-rampant na illegal na ginagawa. Ang alam namin, siyempre may basbas yan ng PCA, ng DNR. Kasi hindi naman sila pwede mag-travel, yung permit to travel, hanggat kung wala silang permit. Ay, truck load ang binabiyaya, alam naman din nila alam. So far, yun yung isa. Pangalawa po, sa ecology, marami rin kaming issue sa karagatan. Yung mga mangingisda, gumagamit pa rin yung iba ng mga fishnet na hindi allow dapat. Tapos yung illegal logging aside from coco lumber. Massive na rin po yan. Kaya problema rin namin yung pagkakaroon ng masustain yung irrigation. Bihira ho sa Quezon Province ang may kanyang irrigation. Sahod-unan lang ang mga magkasaka. Hindi nila makita na sapagkat yung ginawa rin nila. Yun na rin nagre-resist na rin yung nature kasi pinutol na yung mga puno. So, sahod-unan lang sila. Walang watershed, wala nang kasing puno, walang kagubatan. Araw tingin sa Bundok Peninsula, halos denuded na yung mga wala nang forest din halos. Bilang na bilang mo na yan. Kaya isa sa pinakamaganda talaga ngayon, kampanya, propagate talaga yung pagkatanim ng native trees. Isa po yan. Opo. Father, isa sa mga sinasabi natin na parang coal capital of the Philippines ay ang Quezon Province. Sa dito po ba sa nasasakupan ng diocese ng Gumaka ay meron din kayong mga problemang ganito? Okay po. Nabutit na banggit po niyan. Isa ho sa mga advokasya yan, ilang taon na, nagsimula sa diocese ng Lucena, sapagkat sila nagkaroon ng coal power plant. Ngayon, may proposal na maglagay nito sa Tagkawayan. So dito kami kumilos, no? Kumilos, nag-advokasya sa diocesan-wide, nagkampanya, at mismo yung parokya, sa tulong na rin ng mga pari doon, at saka ng tanggapan ng Commission ng Ecology, isinulong talaga yung contra call, no to call. Matagal din yan. Kasama na rin yung mga laiko.
At sa ngayon ay di na-kumbinsi yung LGU, yung mayor na sa proposal na ganito kasi pera yan eh. Mayor lang. Mayor ng Tagkawayan, na wag isulong ito at saka yung mga barangay captains. Sana magtuloy-tuloy kasi hindi rin natin alam kasi baka bumaliktad, depende sa presyo rin. At mag-election ngayon, Oh, correct. 'di ba? Nabanggit po yung election, Father. So, ano yung panawagan natin doon sa mga tatakbong politiko, lalong-lalo na, ano yung demand natin sa kanila? Okay, malaking demand sa kanila itong kalagayang pang-ekolohiya. Akala lang nila basta ecology, pero hindi natin alam yung kabuhayan diyan nakasalalay. Pati na rin yung ating kalusugan. Marami tayong nararanasan ngayon na ecology connected yan. So, itong nalaang COVID-19, di ba? Ayon sa pag-aaral. Zoonotic disease yan. Kaya dapat may malaking kinalaman ng mga tatakbo ngayon at ihahalal din ng mga voters natin, isang kandidato na malaki may passion sa pangalaga ng kalikasan. Pangalawa po ay yung sa kalagayan ng mga mahihirap. Ang Quezon Province po, isa po yan sa pinakamahirap na probinsya rin sa Luzon at kahit sa Pilipinas, kasama rin itong Quezon Province sapagkat nakaasa lagi ito sa agrikultura. Agrikultura na kung saan yung programang pang-agrikultura ay kami nakita na sa BEC parang hindi tumatagos sa baba. Yung programa, ayaw naman naawayin yung DA pero yun ang reality. Parang hindi tumatagos yung kanilang programa. May tumatagos man pero short-lived. Short-lived lang, hindi siya yung long-term na talagang mapapangalagaan at hindi siya ecology friendly. Yung mga seeds na binibigay nila sa mga palay, dependent yan sa chemical fertilizer. So chemical farming pa rin ang papunta. At pagka chemical farming na, alam natin yan, magastos at the same time sisirain ang lupa, ang kalikasan. Kaya dapat concerned din yung mga kakandidato at iboboto natin, may malasakit sa mga mahirap, lalo tingit sa kabuhayan ito. Dagdag ko pa po yung ito pong Quezon Province. Bagyuhin ho ito eh. Pag binabagyo kami, siyempre ayuda, ang bagal. Yun ang nakita namin sa meron binibigay pero hindi siya yung parang ready. Diba kaya nga relief operation yung readiness to accompany yung mga nasalanta. Ito lagi bottleneck namin pagka binabagyo kami dito. Father, if there is one strong message na gustong i-come across ng simbahan sa lahat concerning environment, yung ating mga parang search for justice, ano yung gusto ninyong sabihin? Ang simbahan natin talagang bumaba sa peripheries. Pag nasa sentro lang tayo, center-based na yung ating scope of evangelization and pastoral program, we will fail. Ang bottleneck ngayon, nasa peripheries, nasa BECs. Umalis tayo sa sentro, hindi naman pababayaan yung sentro kasi sa sentro marami siyang resources, marami siyang access. Pero nasa peripheries, damahin natin yung kanilang kalagayan at dun humabi ng programa ang simbahan. Our next stop after Gumaca was Daet in Camarines Norte. The Universal Church is set to start the synodal process across the globe this October in an attempt to do a bottom-up approach to decision and policy making involving the lay faithful in the whole process. This, according to Bishop Rex Alarcon of the Diocese of Daet, is very helpful for the Catholic Church in the Philippines to remain grounded, especially that at this point, despite having the majority number of population in terms of religious affiliation, the Catholic Church in the Philippines cannot anymore claim that it still has influence and impact among its faithful. Here is our short conversation with Bishop Rex Alarcon of the Diocese of Daet. Good day, everyone. I am Bishop Rex Andrew Alarcon of the Diocese of Daet.
we are about 300 something kilometers from Manila, and it takes you about an 8-hour ride to reach us if you are from Manila. The diocese of that is composed of 12 municipalities. Right now we have 30 parishes, including quasi-parishes. Opo. Bishop, you mentioned about how we think as a church, how influential we think pa as a church. Pero is there any reality to it pa po ba, or how do we look at it? Well, the church is seen, and we are grateful and happy still as one of the credible institutions in the community, in the society. But we also must accept the fact that our influence is also waning, in the sense that we are not the lone voice in the community, in the country, or in the society. There are many other voices, especially with social media, with globalization. So, hindi na lang ang simbahan ang napakikinggan. Marami ng sektor. No? At tayo din sa simbahan, at the moment, we are challenged again to revisit our mission. No? Kaya yung year of mission is to go back to our original identity, that we are, we are called to bring the good news to our people. But you can't just bring the good news to the people by just shouting, but connecting really with the masses, connecting with the people in the barangay. Kaya tamang-tama din naman talaga po yung panawagan ni Pope Francis of a missionary church, the church that goes forth. We must accept, sadly, na siyempre ang nagsisimba sa atin dati ay nasa 20% of the population, di ba? 20%. At hindi naman lahat ng 20% is, kumbaga, if the church makes a particular position on something, not hindi naman lahat, is agreeable with it. Certainly, the pandemic has reduced the number of people going to church. That is a reality. Although with the social media, we are also able to reach many others, not necessarily geographically, but to be able once again to connect, so that influence is stronger when we are seen as, again, being the model of what we preach and what we proclaim. At dun din talaga, no? So kaya kailangan bumalik tayo at to be more, witnesses to the faith, to be witnesses that we are fellow human beings to one another, fratelli tutti, na tayo ay magkakapatid. At isa puso din naman talaga natin yung pangangailangan ng mga kapatid natin. So yun ang challenge, at sa tingin ko tamang-tama yung mga tawag ni Pope Francis towards, synodality, that we walk with one another, fratelli tutti, na tayo magkakapatid, laudato si, na we are connected, we are, ecology, that when we take care of nature, nature also takes care of us. So ito ang mga kailangan natin. And then of course, malapit na naman ang, elections. Ang kailangan sa atin uli ay participation. Marami sa atin ang sumisigaw pero hindi naman tayo nagpa-participate. Marami sa atin nag-criticize pero doon sa actual engagement wala tayo doon. So hindi rin magiging effective yun po. At yun din ang panawagan ng synodality: communion, participation, and mission. At yung synod na ito na tinatawag ni Pope Francis is nais niya from below, galing sa baba. Sa akin, tamang-tama yung kumbaga providential itong challenge na ito. Providential din itong, in a sense, of course, we are sad with the pandemic, but we have seen how, what do you call this, how power, money cannot do something also in times of very great difficulties. We see the power of the faith, but certainly the dynamics of it, yung tensions between these conflicting forces is always there. So, yun, yung sa akin is to participate, to resist indifference and selfishness, to resist yung
bahala na kayo. Basta wag niyo akong istorbohin, hindi ko rin kayo gagambalain. Yung ating consciousness of the common good, hindi tayo nag-iisa dito, na ang ginagawa nating kabutihan ay hindi lang para sa atin, kundi for the next generations. That the good that we do will not only redound to the personal but also to the community. And for us, sa dioceses, sa parishes, local church in the Philippines, yung call for greater collaboration, for synergy. Kaya yung listening to one another is also very important. But also to acting on our decisions and to ask the Lord for the grace to be able to, the courage to be able to act on our resolutions. And the faith that even if the battle is difficult, hindi tayo pababayaan ng Diyos. For the coming election, ano po yung dapat na attitude natin towards this, especially with the youth? For the coming elections, of course, number one, yung consciousness natin that we are making a decision not only for us, but for the common good, isa yon. Number two, that we cannot also have the common good if we do not act, or if we do not engage. So, kailangan din mag-engage. And then siguro, ang maaari nating panggawin is that we keep the conversations going. We also fact-check, Fact-check, isa yan sa napakahalaga yun, lalo na with social media. Maraming mga tinig, maraming mga information, ang iba misleading. Mahalaga na mag-fact-check tayo na we are making decisions based on, on data, on fact. And then, magtulungan. Also, to be vigilant. And sa atin, maging critical din. At appeal din doon sa mga may kapangyarihan na let us use our power not for ourselves. It's an appeal na if we want to live a good life is using what we have, our power, our intelligence, not simply for ourselves, but for the people entrusted to our care. An appeal to our politicians, if we really want to serve our people, then let us be willing to make sacrifices. Ito naman ang palagi nating sinasabi bago tayo sa election Pero napapatunayan kapag dumating na yung mga matinding pangangailangan ng ating mga yung mga pinaglilingkuran natin. Let us be true to ourselves. Tao tayo. And then let us strive na magpakatao para sa ating kapwa. As a form of institutional capacity building within the clergy of the Diocese of Daet, the Caritas Philippines Academy will be providing basic orientation on ecology advocacies and campaigns with the members of the clergy of the diocese. This is to address the environment concerns of the province of Camarines Norte, which now have the operation of coal-fired power plants, mining, unregulated quarrying, and illegal logging. Caritas Philippines is presently assisting the dioceses in establishing the diocesan ecology desks or ministries to respond to these concerns. Likewise, through the Eco-Convergence Project, which is supported by the Foundation for Philippine Environment, Caritas Philippines and the Eco-Convergence National Hub partners are contributing to advancing the ecological concerns at the peripheries. The Archdiocese of Cáceres is the third area where the accompaniment team of Caritas Philippines went and discussed major concerns and programs. Caritas Cáceres is one of the social action centers in the Philippines with a very strong volunteer base thanks to its Padre teams, or the Parish Disaster and Response teams, which were established in 2018 in 82 parishes out of the 93 parishes in the Archdiocese through the program Search Dev from the Caritas Philippines. According to Father Mark Real, the director of Caritas Cáceres, their volunteers have been organized and trained as the Archdiocese's first responders during disasters and calamities. Here is our short interview with Father Mark Real, the executive director of Caritas Cáceres. Napaka-importante po ng mga volunteers sa Caritas work or sa social action ministry
We know naman na we only have few or several staff, pero malaki ang trabaho, malaki ang ating engagement sa apostolate at sa ministry, and sa mga activities na ito kailangan natin ang volunteers. And most especially kung ang mga ginagawa ay nangangailangan talaga ng manpower, human resources. We have, for example, the usual humanitarian response natin, ay kailangan dyan ng maraming tao. And dito, ang volunteers talagang crucial ang kanilang role. And yung mga volunteers natin, hindi naman yan palaging nandito, hindi naman yan araw-araw kasama natin, because they are not actually full-time unlike the staff. Pero napapanatili natin sila, so to speak, through activities, formations. Sa mga formation na ginagawa natin, ini-invite namin sila, ini-involve namin sila. Kahit as simple as yung mga seasonal formation na like Lent, Advent, o kung ano pa man. And of course, kahit yung mga sinasabi nating celebrative activities, may occasions, may kagaya nung recently we celebrated our anniversary, ini-involve natin sila, ini-invite natin that they are part of Caritas institution. And siyempre ang naka-mobilize na nakapag-activate talaga sa kanila, they become really active kung ini-involve sila sa mga activities. I think that part in us which inspires us to serve, yung parang they become useful, they become part of the organization of the ministry, dahil nga may service silang nagagawa, nakakatulong sila sa kapwa. Yun, mas gustong-gusto nila yan. Marami sa kanila ang naging active at nai-involve kung may mga ganong activities tayo. Mm-hmm. Ang sinasabi, Father, na sa latest data ninyo po, out of the 93 parishes, you have already volunteer-based sa mga 82 parishes. Paanong nangyari yun? Dahil po nung ating coordinate sa mga parishes, na-activate and na-mobilize natin yung kanilang mga social services committees, and then na-organize yung mga padre teams, Parish Disaster Response Team, and this is about preparedness with or without calamity or disaster. In-encourage natin sila na dapat meron ng ganun o makapag-organize para in any eventuality they are ready. And yung coordination namin, even before, well, we called it before, during, and after ng anumang mga pangyayari, meron tayong coordination, the readiness. And yun, dahil doon, may mga volunteers na na-involved dito. And not just about disaster or DRR activities, may mga ibang activities pa tayo in connection with the Social Action Ministry. Nandyan yung sa PPCRD, for example, yung ang iba may sa livelihood or sa SIEG or related to the trade fair or OMG. Yung mga yon ay nagiging opportunities or
or avenues by which the volunteers become involved. Father, we just celebrated yung World Humanitarian Day. Ano yung message mo para sa kanilang mga volunteers ninyo po? Sa mga volunteers po, una siguro is ang ating heartfelt gratitude. We consider them very important in our social action ministry, and indeed it's a joy to be able to serve our fellow man, humanity, and especially pag sinabi nating humanitarian work, it's about responding to the needs of our fellow men, especially those in the midst of emergency or yung sinasabing matinding pangangailangan. At we hope that they continue in this call. We consider it a call from the Lord to be able to serve and to be part of this humanitarian work or response to our fellow men. Caritas News on the Go will be back after these reminders. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the Go. Due to the many questions we have received from our viewers, we are going back to our topic on breastfeeding with our friends from the Department of Health, Center for Health Development in Metro Manila. And today we are very glad and very honored that at Caritas News on the Go, we will be having Miss Josefina Cernio, a nutritionist dietitian 4 of the DOH in Metro Manila. Good morning, ma'am, and welcome po to Caritas News on the Go. Hi, good morning. Ayan, maraming salamat at na-promote nyo po ako to Nutritionist Dietitian 5. So, Nutritionist Dietitian 4 po ako. Bago po simulan, nais ko pong batiin ang ating mga viewers ng Happy National Breastfeeding Awareness Month, na kung saan meron po tayong tema na tulong-tulong sa pagpapasuso sa first 1,000 days. Ayan. Magandang araw po. Opo, thank you so much, ma'am, for being with us. Recording in and progress. for helping us na masagot yung mga katanungan ng ating mga viewers. Kasi one of the things na medyo talagang madami yung mga natanggap natin po ay lalong-lalo na ngayon na meron tayong COVID pandemic. May virus na lumalaganap. We have yung mga different variants na sinasabing masyadong fatal para sa atin. Lalong-lalo na sa mga babies. Ito sa mga hindi lamang sa mga senior citizens pero kundi sa mga babies natin. So, going back doon sa breastfeeding, may mga nagtatanong sa atin po if na halimbawa suspected na COVID victim or case yung isang nanay, kinakailangan bang or pwede pa ba niyang i-continue yung breastfeeding or hindi na kasi baka maapektuhan yung baby? Okay. So yan po. Oo, dapat pa pong ipagpatuloy niya ang pagpapasuso at ito ay dapat niya ring samahan ng naaangkop na pag-iingat. Sa ngayon, ang aktibong COVID-19 virus na maaaring maging sanhi ng impeksyon ay hindi pa naman napapansin sa breast milk ng sino mang ina na may COVID-19. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang sumusubok ang mga mananaliksik natin na itest ang gatas ng
na mula sa mga ina na may kumpirmado at hinihinalang COVID-19. So kabilang po sa pag-iingat ay ang pagsuot ng isang mask na pang-medical. Paghuhugas ng kamay. Yes po, surgical mask. Opo. Pero kung wala naman po tayong surgical mask sa ating mga tahanan o wala tayong personal na gamit na surgical mask, pwede rin naman po kung ano yung mga mask na available sa ating tahanan. Ayun. Yun lang po ay mas nire-recommenda kung surgical mask ang gagamitin po ng ating mga ina. Okay? Then, dapat kung sila po ay nakasuot ng surgical mask, kailangan din po nilang maghugas ng kanilang mga kamay o kaya sa mga gamit na ginagamit nila, na hawakan nila, kailangan din po nila yon hugasan. Ito po ay dapat hugasan ng sabon at tubig, o kung wala naman pong available na sabon at tubig, pwede rin naman po yung mga alcohol ang gagamitin natin. Dapat din po gawin nating regular ang paglilinis at pagdidisinfekta ng mga gamit na yon na ating mga nahawakan. So, kung sakali naman ang ina ay inuubo, may ubo. So kung naubuhan niya ang dibdib bago siya magpasuso sa kanyang anak, kailangan niya pong hugasan muna ang kanyang dibdib. Pero kung normal, wala siyang ubo at kailangan niyang pakainin na ang kanyang anak, kahit na hindi niya hugasan ang kanyang dibdib, okay na po yun na pasusuhin niya ang kanyang anak. Yun po. Okay. So, kumbaga parang even suspected na COVID case na yung nanay, okay lang po ba? Okay lang na magpasuso? Ano po? Yes, What tama. if, ma'am, what if po, if COVID na talaga, COVID positive na talaga yung nanay, pwede pa din po ba siyang magpa-breastfeed or kinakailangan na munang ihiwalay natin yung mag-ina? Dapat pa rin niya pong pasusuhin ang kanyang anak kahit na confirmed na COVID positive siya. Mm-hmm. Okay. So hindi po makakaapekto yon sa bata? Hindi siya mahahawaan? Gaya nga lang nasabi ko po kanina, hanggang ngayon, wala pa pong pag-aaral na sinasabing nagkakaroon ng virus, paghahawa o sumasama sa breast milk ang COVID-19 na maaaring i-transmit sa ating mga anak sa pamamagitan ng pagpapasuso. Okay. Kasi di ba lahat ngayon kinakailangan ng magpapakuna? Ano po? Yes. Yung nanay ba na nagbe-breastfeed ay pwedeng magpabakuna? Ay opo, inirekomenda ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga inang nagpapasuso. So kailangan din po nilang magpabakuna kontra sa COVID. Okay. So hindi po pwede na hindi delikado para sa kanila po, sa mga nanay, yung bakuna. Yes, hindi po delikado dahil yun po ay nire-recommenda. Okay. Meron ba tayo pong specific na COVID vaccine na inire-recommend para sa mga breastfeeding moms? Sa ngayon po, oo. Meron po tayong isang COVID vaccine na hindi inire-recommenda. Ito po ay ang Okay. Yes po, hindi po inire-recommenda. Ito po ay ang Sputnik 5 or Gamaleya vaccine. Okay. Bakit po, ma'am, hindi nire-recommenda ito para sa mga lactating moms especially? Actually, ang mismong kumpanya ng pagmamanupaktura ang nagpahayag na ang kanilang bakuna ay hindi angkop para sa mga inang nagpapasuso. Ito po ay nakasaad at nakalakip sa kanilang product literature. So mababasa po natin yun doon. Mm-hmm. I see. Okay po. So, kumbaga mismong ang nagsabi na ay yung Sputnik 5 ang nagsabi na hindi nila gusto or hindi po pwede
sa mga breastfeeding moms yung kanilang bakuna. Okay, at least maliwanag po ito, no? So, dun sa mga nanonood sa atin, if you are lactating mom, dapat hindi po ninyo kukunin or wag kayo magpapaturok ng Sputnik 5 na bakuna dahil ito po ay makasasama sa inyo at sa inyong baby. Hindi ito ligtas para sa inyo. Ano po, kapag nabakunahan na ma'am or kasi di ba kung minsan merong mga pagkakataon na yung nanay habang anong tawag dito, nagbubuntis ay nagkakaroon ng sakit, di ba po? Tapos, even kapag nanganak na sila, may sakit pa din. Magiging yung lahat ba ng iniinom nilang gamot ay po pwedeng makuha or maisalin doon sa baby at makaapekto naman kay baby? Pagdating naman sa ganon, sa mga nagbubuntis pa lang at nagkaroon ng sakit at may mga gamot silang iniinom, so mas magandang kumonsulta po sila sa kanilang mga OB. So tanungin nila kung itong klase ng mga gamot po ba ay pwede nilang i-take. Kung wala naman silang access dahil ngayon ay pandemya, mahirap makapag-access ng telemed consultation, di po ba? So pwede rin nating i-google yan. Kung lalong-lalo na kung meron tayong access sa internet, so pwede nating i-google. Tingnan po natin yan sa LACMed. Hanapin nila sa website ng LACMed. Ibig sabihin ang LACMed, actually LACMed siya, LACTMED, lactation medicine. So angkop yun sa pagpapasusa ng mga inang nagpapasuso. Ayun. Okay. So doon lang po hanapin yon. At least meron tayong isang dedicated na parang online medical service para dun sa mga lactating mothers kasi kung minsan yung talaga yung mahirap po mama lalong-lalo na ngayon na meron tayong restrictions, mahirap talagang pumunta muna sa mga ospital at saka even sa mga klinik. Kaya mabuti na meron tayong ganitong online consultation para sa mga breastfeeding moms. Okay, maraming salamat sa ganung impormasyon po. How about, ang sabi doon sa isa sa mga natanggap po natin is, kapag may sakit yung nanay, kinakailangan ba or po pwede pa siyang magpasuso? Kung may sakit ang nanay, tama, pwede pa rin siyang magpasuso. At kung sa tingin niya ay talagang nahihirapan siya, may sobrang masakit sa kanya, lalong-lalo na sa pagpapasuso, meron siyang ibang mga options at subukan niyang gawin ang mga yon. Gaya ng pwede niyang, kasi kung mahirapan siyang karga-kargahin ang anak niya habang magpasuso dahil sa siya ay may dinaramdam, pwede niyang gawin or subukan ang gaya ng pag-express ng kanyang gatas sa pamamagitan ng manual expression at ito ay ilagay sa isang tasa o sa pamamagitan ng kutsara. Sa pamamagitan ng yun, doon niya ibigay ang kanyang gatas sa kanyang anak. So, through wala mo ng direct contact. Walang direct contact kasi nga hirap siya, di ba? Kasi may sakit siya. Hindi niya kayang kargahin ang kanyang anak. So, pwede niyang subukan ibigay ang kanyang gatas sa pamamagitan ng isang malinis na tasa o kutsara. Gaya ng nasabi ko, pwede niyang kunin yun sa pamamagitan ng manual breast milk expression. Ayan. Kung hindi niya naman din kaya talaga sa pamamagitan ng manual breast milk expression, pwede rin po ang donor na gatas. Donor milk, donor breast milk. Donor breast milk ha. Tandaan po natin, donor breast milk, hindi donor milk galing sa mga formula milk or kumpanya. Yes, opo. So, pwede rin nating ibigay yung donor breast milk. At kung ito namang donor breast milk, ma'am, ay hindi katanggap-tanggap sa inyong lugar o sa inyong kultura, so, pwede pa tayong mag-isip ng iba pang pamamaraan. Pwede rin po ang kumonsulta tayo, humingi ng tulong sa mga tagapayo sa pagpapasuso o professional na humahawak sa ating mga pangkalusugan. So pwede rin po tayong humingi ng tulong sa kanila.
Okay. Ma'am, nabanggit ninyo yung donor breast milk, ano? Kasi usually, sa mga humanitarian response, yung mga emergency relief natin po, ano, di ba? Dinidiscourage natin yung formula milk. Tapos, I think nitong nag-onset ng COVID last year, madami yung nag-offer ng breast milk. Ano po? Ang tanong natin po is, gaano to ka-safe gamitin? And meron ba siyang ano ba tawag dito na halimbawa ako ay yung breast milk ko ba ay good for all the babies or meron lamang siyang katagpo na na certain like blood type or something na ganun po na po pwede or pwede ba lahat pwede kong pasusuin parang ganun lahat ng mga bata. Actually, tama ka ma'am. Pwede naman pong ibigay ang gatas ng ina sa lahat ng mga bata. Wala po siyang restrictions na ay hindi to pwede sa anak ni Juana dahil ang anak ni Juana ay ganito. Pero unang-una, mas maganda sana kung ang anak ko ay premature baby. Mas maganda siya, bagay din siya ang gatas kong premature milk ay ibibigay sa isang premature baby. Ayun. Pero kasi iba yung nutrient content ng premature milk kaysa sa matured milk. Ayun. Ang matured kasi naglabas ako ng premature na baby. So mas bagay na tatanggap ng aking premature milk ng isang premature baby din. Pero hindi naman kailangan na ganun ang sitwasyon parati na katambal parati yung kaparehong edad ng baby. Hindi naman po. Ang gatas po ng ina ay pwede sa lahat ng babies. Meron po bang certain age na dapat or parang prime age ng isang nanay para magamit talaga or ipasuso niya yung kanyang gatas dun sa baby? Like for example, kasi di ba po meron tayong mga halimbawa, papunta na ng menopausal period, tapos nanganak pa, tapos syempre nagka-baby. Hindi ba nagbabago yung quality ng breast milk? Batay sa mga pag-aaral, wala namang pong nakikitang pagbabago sa nutritive values ng bawat breast milk. Wala naman po. Kung mas may edad siya, medyo konti na lang yung kanyang nutrient content ng kanyang breast milk, wala naman pong ganong mga pag-aaral na lumabas na nagsasabing iba ang nutrient content ng isang matandang ina sa mas batang ina. Okay. At yung klarado po yan, di ba? Kasi kung minsan nagiging parang isa sa mga parang hindering factor. Gusto mo pang magkaanak or nagkaanak na kayo at a certain age na medyo palapit na tayo doon sa diba, pa senior citizen na pero parang ang is wag na lang magpasuso dahil medyo yun nga matanda na tapos ang iniisip natin palagi is baka bumaba na yung value ng gatas. Hindi naman po. Pero kailangan susugan din natin. Nasabihin din natin doon sa mother na kumain ng masusustansyang pagkain para mas gumanda ang nutrient content ng kanyang gatas. I see. Okay. At least ma'am, clear yan. Thank you so much po. Last question is, kapag ba, lahat ba ng nanay ay merong breast milk? Kasi 'di ba po merong mga like ako may mga kakilala po ako na nahihirapan talaga silang magpasuso because sabi nila walang lumalabas na milk. So ano yung dapat na gagawin? Lalong-lalo na kapag nasa stage ka pa lang nung nagbubuntis. Kaya nga po, unang tanong niyo po kung lahat ba ng nanay ay may gatas. Po ba? Ang sagot po diyan ay lahat po ng babae ay magkakaroon ng gatas, maglalabas ng gatas. Ginawa po ni Lord yung ating mga suso para magpasuso, para ibigay ang gatas natin sa ating mga anak.
Ngayon, doon naman sa sinasabi niyong ano ang gagawin para lumabas ang gatas. So para doon sa mga babae o mga nanay na hirap magpalabas ng gatas, may mga paraan po tayong ginagawa dyan. Dapat nagbubuntis pa lang siya, in preparation sa kanyang paglabas ng kanyang anak, dapat kinokondisyon na natin ang kanyang mind na siya ay magpapasuso. Nire-ready na po natin siya. In the event naman na hirap talaga, kasi definitely lalong-lalo na yung mga unang babying ilalabas nila, maraming mga apprehensions ang mga nanay na yan. Marami yang iniisip, di ba? So nahihirapan silang magpalabas ng kanilang gatas. Maraming anxiety yan na nararanasan ang mga lalo na mga first-time mommies. Yes, So, opo. Opo. Bukod sa i-condition natin, pwede rin natin siyang tulungan sa pamamagitan ng breast massage upang mas dumaloy ang gatas ng ina. Marami tayong mga pwedeng paghingan ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagmamasahe. Mayroon tayong mga back massage, breast massage, meron nga sinasabi gamitan ng yung parang suklay, parang i-ano lang sa suso natin, yung tingling effect, yung sensation na yun, makakatulong sa pagdaloy ng gatas ng ina. Oh, okay. So, kumbaga ang daming po pwedeng gawin natin. And kasi kumbaga, 'di ba po, yung lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na yung asawa, ay pwedeng magbigay ng moral support para doon sa mga nanay natin or magiging nanay para mas malakas yung loob, mas confident doon sa panganganak at of course para doon sa breastfeeding, 'di ba? Kasi pinakailangan na mas matulungan din siya na parang ikondisyon yung sarili na breastfeeding is really not only good for the baby but good also for the mother, di ba po? Yes po. Hindi lang para sa nanay, sa baby, maganda ang breast milk. Ganun din po sa buong pamilya. Oo. Yes, Nakakatulong po yun kung ang ina ay magpapasuso sa kanyang ina. So bilang nutritionist, hinikayat ko rin na yung mga breastfeeding counselors na apart from breastfeeding or lactation massage, tulungan din po, sabihan din po yung ating mga ina na kumain ng mga masusustansyang pagkain na makakatulong sa pagdaloy ng ating mga breast milk. Yes, correct. Tama. Very important talaga po na magkaroon tayo ng parang habit, na hindi lamang siguro doon sa during the pregnancy or pagpapalaki ng mga bata, kundi parang everyday maging habit ng mga pamilya talaga na kumain ng masusustansyang pagkain. Kaya nga po kahit nasa Caritas Philippines, we are really promoting yung atin pong vegetable gardening kasi kinakailangan po na talagang merong gulay doon sa ating pagkain. Hindi lamang puro protein, hindi lamang puro meat, lalong-lalo na tsaka kanin. At hindi lamang sana po mga instant noodles or mga canned goods yung ating kinakain. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na medyo mahirap tayo doon sa paggalaw, less ang exercise, di ba? So dapat talaga po na kumbaga talagang dinadamihan natin yung nutritious na pagkain. Maraming salamat Ma'am Josefina sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin para dito sa ating programa. We are hoping to have you again next time dito sa Caritas News on the Go. Na maipalaganap ang breastfeeding sa ating bansa. At hindi na sa ating bansa at sa buong mundo. Na dapat tulong-tulong tayong lahat na still isulong ang breastfeeding. Ayan. Maraming salamat po. Nakasama natin si Ma'am Josefina Cernio, ang nutritionist dietitian ng DOH CHD dito po sa Metro Manila.
Next week, we shall bring you the biggest news from Virac Catanduanes as Cardinal Jose Advincula of Manila and the Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, lead the blessing and turnover of our humanitarian projects in the province after the devastation brought by multiple typhoons in 2020. Through Caritas Philippines, the solidarity of the dioceses in the Philippines and the assistance of local and international partners, the Catholic Church was able to raise more than 20 million pesos to provide for permanent and temporary shelters, livelihood and food security interventions, and capacity building activities to the most affected families in Catanduanes. So stay tuned next week for more of this exciting good news. Thank you very much for watching. I am Jean Ray Henderson, and this is Caritas News on the Go. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the Go.